Milyon yung mga dinisburse sa kanila. Tapos ngayon, dahil na inuusisa ng Congress, kasi sisihin niya si Presidente Bongbong Marcos. Trumpang Ilonggo. Please subscribe. Patawasin mo na yan, Marco! Hi, sir! Hi, sir! Good morning. Sir, dito tayo sa harap na. Pesto. Pahin mo na, sir! Pahin mo na, para makano! Na-interview Sir, pahin mo na, sir! Microphone. Subok po tayo, atras po tayo. Yun lang po. Yun lang po. Sige po. Wait lang guys, wait lang. Ito muna po ito. Excuse me lang. Ito na, tanggalin yung mga mic. Bago na. Wait na, sir. Una muna natin mga photos. Baba. Pagkatapos nyo, hindi naman ha. Picture mga picture. Photo. Medyo po ang ilang boss. Dito harap po kayo sa mga camera po. Antay natin picture ha. Dito naman po. Dito naman, sir. Dito naman po. Dito banda. Kaliwa. Ayan, kaliwa. Dito sir, sa kanan naman. O kami naman, TV naman ha. O, baba na kayo. TV naman, TV. TV naman, TV. Okay na, o. Dito na, dito tayo sa mga likod. Mga kapit. Yung kayo, oy. Rod. Teka muna, pa-seatbelts lang muna guys. Guys, wala mo na. Video lang muna sir, seatbelts lang po. Miss Nakalight Blue. Mama, baba ka konti. Camera sa likod. Pwede pong pabukas ka. Pabuklat sir. Yes sir, kabilang page. Yan. Yan sir. Ayan yung mic perma. Kuya, tapos muna kuya. Sapo ka sa mic. Wala ko kayo. Sir, sa camera po sa likod. Hi. Sir, bakit po tayo nandito? Ano pong ipa-file po natin? Nandito ako ngayon sa Supreme Court upang ihain ang isang complaint against Vice President Sara Duterte Carpio dahil doon sa kanyang Zoom press con na kung saan ay pinagmumura niya si Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at si Speaker Martin Romualdez. At doon din ay kanyang sinabi na meron siyang kinag-usap na inutusan niya na patayin si Pangulong Bongbong Marcos, si Lisa Araneta Marcos at si Martin Romualdez kapag may nangyari sa kanya. Ang ibig sabihin, meron na siyang nabuong plano na ipapatay si Presidente Bongbong Marcos. Ngayon, yan ay dahil siya ay member din ng korte, siya ay isang abogada, ay gusto mong subukan ang pagiging fair at ang pagiging makatarungan ng Supreme Court sapagkat ako na kung saan ay wala naman talagang dahilan para i-disbar, ay dinisbar ako ng Supreme Court. At yung kaso na inihain ni Raisa Robles ay dinismiss ng Department of Justice kasi wala namang ebidensya na ako ay nag-upload ng video, and yet the Supreme Court, dahil anti-Marcos ang Supreme Court, ako ay dinisbar. Sinuspandi pa ako ng 1 year, and then dinisbar kahit na walang dahilan. Ngayon, eto,
si Vicky Inday Sara. Nanuntok siya sinuntok niya yung sheriff na nag-i-implement lamang ng order of the court, who is he was performing his duty as a sheriff, pero sinuntok niya, and yet the Supreme Court did not bother to suspend her. At ngayon, papatayin niya yung presidente. Tingnan ko ngayon ang tigas ng Supreme Court. Tingnan ko kung talagang totoo ang kanilang adhikain na mag-administer ng justice o gusto nilang ipatupad ang batas, dahil hindi fair ang lahat ng ginagawa ng Supreme Court. Si Laila de Lima nag-defy ng order ng Supreme Court ng PRO, and yet hindi man lang siya kinanti. Si Chel Jokno na nagsubmit ng mga peke, mga forged documents sa Supreme Court, hindi siya sinuspinde. Ngayon, eto si Vice President Sara Duterte nagtatangka na patayin ang presidente, patayin ang First Lady, patayin ang Speaker of the House, si Speaker Martin Romualdez. Tingnan ko ang tigas ng Supreme Court ngayon. Sinasabi nila na sila ay tagapagpatupad ng batas. Tingnan ko ngayon ang tigas nila rito, dahil hindi sila kikibo dito kay Sara, dahil sila ay anti-Marcos. Sir, you are known to be linked or at least allied with the Dutertes before. Does the file... No, I am not an ally. As a citizen, I supported President Duterte, former President Duterte, when he was the president, because it is the duty and obligation of every Filipino citizen to support the president. But when his term ended, my support, of course, is to President Bongbong Marcos. As a Filipino, you have to support the government, you have to support the president, you have to support the administration. Pero anong ginawa ni former President Rodrigo Roa Duterte? Dinastos niya si President Bongbong Marcos, dinastos niya ang gobyerno, at ngayon gusto pa niya magkudita. Saan kayo nakakita na ganyang former president? Gusto niyang palilin sa baliwalain ang konstitusyon. Gusto niyang lumabag sa batas ang mga military. Gusto niya ang military ay maging mga tao-tauhan na sunod-sunuran sa hindi mga talungan at mga paglabag sa batas. Sir, nung nangangampanya kayong senador, kinampanya po kayo ng pangalawang pangulo, tinaas na yung kamay nyo, even made a joke about your disbarment case. Does this mean that you're filing of this letter? Does this mean that you're already cutting ties with the Dutertes? Gano'n na nga. Kasi in the first place, hindi ko naman kasalanan yung nangyayari sa kanila. Ito mga nangyayari kay Vice President Sara Duterte. Sino ba may kagagawan nito? Sino ba ang naghain ng budget proposal sa Congress? Sino ba naghain ng more than 2 billion na Office of the Vice President budget? Siyempre, nagtaka yung mga congressman, bakit napakalaki ng hinihingi mo? Para saan yan? Ngayon, nung isa-isa na nila, nakita nila doon na, bakit ang laki-laki ng mga confidential funds, intelligent funds, ganyan. Ano ba nangyari doon sa previous na mga hinihingi mo? Ayan, naglabasan na yung Grace Piatos, yung mga Fernando Tempura, yung mga Carmencita Nova, na halata mo ng mga invento ng mga pangalan. And yet, milyon-milyon yung mga dinisburse sa kanila. Tapos ngayon, dahil na inuusisa ng Congress, kasi sisihin niya si Presidente Bongbong Marcos, sino ba may kasalanan yan? Sino ba may kagagawa ng mga pondo na yan na kanyang nilustay ng, saka nakakita, 125 million in 11 days? Paano nangyari yun? Bakit meron bang network ang OBD na para bigyan niya mga yung mga espiya ng gobyerno, gano'n? Wala naman silang network na gano'n yun. Sir, with the way the Vice President is behaving, as well as the former President's pronouncement, do you regret supporting the Dutertes? Yes, I really regret. Why, sir? Hindi ko naman akalain na ganyan pala sila eh. Yung statements ni Vice President Sara, napaka-immature. Kulang na kulang sa statesmanship. At saka, hindi siya nag-aaral. Basta na lang siya nagsasalita ng kagaya doon sa healthcare issues. Hindi siya nag-aaral. Hindi niya chinecheck kung ano yung binibigay ng PhilHealth. Yung mga sinasabi niya iba, hindi siya nag-aaral. She is totally detached from reality. Sir, last question from my end. Sir, is devil's advocate lang po, are you doing this because out of utang na loob? Because
No. Appointed me to the cabinet. Okay. Alam mo ba na mas malaki kinikita ko when I was in the private practice? I was a corporate executive. Eh sa ngayon, but this is just a commitment to help the president, to help the country. Eh, hindi mo naman pwedeng matawag na mas nakikinabang ako ngayon. I do not regret serving in the public sector. Pero ang ibig ko na sabihin, hindi ako nakikinabang ng gusto ngayon na kagaya ng dating nasa private practice ako. Dahil ako naging presidente ako ng mga kumpanya, naging director ako ng maraming kumpanya. Mas malaki kung ang pag-uusapan lang, eh, halimbawa utang na loob, hindi gano'n. Ito, I accepted the appointment of President Bongbong Marcos because I want to help him, I want to help the country. Sir, yung pagmumura, kasi yung pagmumura, sir, isa yan doon sa mga naging isinahit na dahilan ng Korte Suprema para i-disbar kayo. Oo. Ito po ba nakikita nyo rin na sapat na dahilan din? Doon Eh, pa dapat lang. lang. Kasi yung pagmumura ko na yon, it was not done in public. It was not done in public. It was a private video sent to Raisa. Pero sila nag-upload. Dahil gusto nila magdrama. Dahil nangyari, nag-file sila ng case against me. Dinismiss yun. Kasi ang sabi ng, ng prosecution service, wala kayong proof niya. Si Atty. Larry Gadon ang nag-file yan. And not only that, ang sabi ng decision, hindi sila nag-comply dun sa requirement na dapat yung CIDG Anti-Crime Division may certification muna na ako talaga nag-file nun, nag-upload nun. And despite that, isinabmit nyo sa Supreme Court, I provided them with a copy. Hindi nila binasa, they did not even bother to read. Kasi nga anti-Marcos yung Supreme Court. Eh si DP Sara,